Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. And sa ngayon guys, is nasa Libra na po tayo, pure Taos po to. So hindi po lahat ng Libra ay masakit. And kung sakasakali pong gusto mong alamin kung ano po nangyari sa iyo, so stay. So kung baguhan ka po, tawagan niyo po akong Ate Mel. And kung datihan ka, thank you po. Hello, hello. And shout out po ako sa lahat po ng mga mami, lalo na po sa mga OFW na nasa ibang bansa ngayon na napuno po sila ng takot, no? Basbasan po kayo ng Diyos Ama, no? And protektahan po kayo sa lahat po ng panahon, lahat po ng pagkakataon, no? And on behalf po sa lahat po ng aking kasamahan, makita at saka hindi makita, no? Nawa po yung blessing na binigay po niya sa akin, extended po sa inyo. And when I say blessing, yung okay po ikaw, no? And financially, and wino-work out mo talaga kung ano po ang gusto mo mangyari sa life mo. Alright? So, since na this is tawas, so be with me Libra, no? Magdasal muna tayo. And this is actually Latin, and hilingin ko lang po sa Diyos Ama na protektahan po tayo sa lahat po ng pagkakataon, sa lahat po ng oras. And then pagkatapos tingnan po natin kung ano po nangyari sa via tarot card. Tingnan natin ngayon and probably in the past and in the future. No? So meron po tayong basihan kung bakit po kayo nagkakaroon po ng ganyang klaseng pagkakataon or situation po. Okay? So let's begin. Libra. September 23 hanggang October 22. And this is for us. So, please po, mingdango ako sa kalisdanan nga tanan sa Diyos nga Amahan and sa Diyos nga Inahan, sa lahat po ng nandirito, gabay ko, lahat po ng aking mga kasama. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Diyos Ama, no? Extend po sa inyo sa lahat po ng Libranos in Manta, Padre Jesus, Jesus Sanctus, 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 Sanctus. Kay Dios liberami, Sanctus Dios Fortes, Sancto Mortales, Señor dito domalamen, libremi, labos del cielo, vagame, labos de Cristo din bigala de Sanctissima, Trinidad Padre, Hijo, Hija, Jesus Espíritu, lauda, sifta Padre, mentiadum, Yesu Cristo, salva me. Alright, so sa lahat ng nandito ngayon, Libra, kumusta ho kayo, no? And actually guys, no, and this is a 4 tawas po. And thank you so much, no, sa pagtangkilik po sa ating channel. So Libra, tingnan natin kung ano nangyari sa inyo ngayon. Diretso tayo, no. September 23 hanggang October 22. Libra. Libra actually is an air sign. Is it? Yeah, Libra. Kasama po ito ng Gemini at saka Aquarius. Libra. Okay. Libra. September 22 hanggang okay, center of your card, actually King of Bows, no? Ladder. Other. King of Bows or King of Wands. Okay, ang problema mo kasi ngayon, actually, Libra, is like masakit po ang sikmura nyo. Yung bagang parang sinisikmura kayo lagi, no? Itong part po na to, masakit po siya. Masakit din ho ang paa. Masakit ang ulo. May nakikita po ako dito na parang pamamanhid po ng paa at saka pagbablur po ng paningin. Okay, guys. Libra. Ngayon, tingnan natin kung ano yung sa'yo, outside forces sa'yo. Masasabi ko dito na hindi ibang tao to, ikaw to ha, Libra. Okay, Queen of Aros. Ang Queen of Aros is kasi is like ito yung mentality mo na parang lagi kang galit ka, naiirita ka. And ito is not, hindi ikaw yun, nagagalit ka dito sa taong to, no? Which is the King of Bows, no? And kuminsan, ito ang dahilan kung bakit tumataas ang blood uric acid mo. At the same time, tumataas yung dugo mo. Bakit, no? Hindi tumataas ang dugo mo, tumataas yung sugar mo. Bakit? Kasi po guys po, pagka lagi tayong galit, nagkakaroon ka ng problema actually sa dugo, nagkakaroon ka ng problema po sa tiyan, nagkakaroon ka ng problema po. Parang, kumbaga sa akin, sa dugo talaga siya. So, pwedeng sabihin ko na yung dugo po natin actually madumi, pero lahat po kasi siya lagay, or sabihin po natin na siya, na kumbaga, dahil po ito sa galit mo.
bumubula ba, kumukulo ang dugo mo. Alam mo yung tema na pag sinasabi na nakulo talaga ang dugo ko sa kanya, kumukulo talaga ang dugo mo sa kanya. And etong taong ito kasi is like parang maano din ba, ito bang taong 'to is like maano din siya, yung bagang kumbaga, may ginagawa din siyang hindi maganda. Puwedeng sabihin ko 'tong, 'di ko alam kung sino 'to, pero, meron kasi siyang iba or sabihin po natin na, somehow alam mo na parang niloloko ka, pero hindi ko masasabing asawa mo 'to, ha. Itong tao kasi na 'to is just like parang sinungaling siya pa. Sinungaling, may tinatago siya, and actually ang tinatago niya babae, pero hindi ko makikita dito kung asawa mo siya, 'no. Puwedeng sabihin natin wala ka ng relasyon sa kanya, o sabihin natin na naghiwalay na kayo, matagal na. So, wala ka ng pag-ibig sa kanya. Kaso nga lang hanggang ngayon 'di mo pa siya mapapatawad, hanggang ngayon mabigat pa rin ang dugo mo sa kanya. And ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng problemang ganito. Kasi itong nakikita ko dito is in the past mo. Kahit ngayon po 'to, kahit etong ang nararamdaman mo ngayon. Like sabihin po natin lagi kang sinisikmura, nagkakaroon ka ng problema sa dugo, masakit ang ulo mo. Kasi po, eto kasi there's no other person, ikaw 'to. And, dahil po 'to sa galit mo sa kanya, 'no, and hindi mo alam din na kung ano, kasi babae, lalaki 'to, 'no. So, maybe in the past, 'no, kung sabihin natin, kasi sabihin na kasi marami talaga akong client kaya magsabi, "Ma'am, wala na ho kami niyan, matagal na, naka-move on na ako kasi meron na siyang iba." Actually, you say that consciously, naka-move on ka na, pero deep inside mo nandiyan pa rin yung wounds mo. And how to heal your trauma, kasi trauma 'to. Parang trauma ho 'to, na kumbaga sa akin yung galit mo talaga pong susupot po ng inyong dugo, ng inyong puso, na sumuot talaga dun ang galit mo. And eto ang dahilan din, actually itong taong 'to is like hindi din siya nagkakaroon ng magandang buhay sa ngayon. In fact nga, parehas lang kayo ng sakit, kaya lang mas malala po sa kanya. Okay, ito kasi yung in the past mo, okey din, galit 'to, galit ka ba, ano, your anger, yung hatred mo talaga hanggang ngayon. Although sabihin po natin na naka-move on ka na, yes, naka-move on ka na, nakakaano ka na, kaso lang bumabalik ka pa rin doon sa time po na kung saan like, etong nangyari na 'to, na bumabalik pa rin ikaw kahit anong gawin mo, kasi iniisip mo kasi yung mga bata, 'no. Paano niya nagawa 'to ang mga bata, 'no, na at the time na nangyari ito sa'yo guys, matagal na, and hanggang ngayon po ongoing pa ba siya, okay. And you don't know, gaano kalawak po na ang damage na nangyari nito kahit matagal na. And eto yung tinatawag ko na shock po ng iyong pagkatao. And, although you're trying na to move on, go ahead, magfo-focus na lang ako sa iba, and, bumabalik pa rin siya kasi subconscious mo 'to. Ano ba yung subconscious mo? Yung subconscious mo yung hindi ka yung mas malakas kasi yung subconscious po natin. Kaya, 'pag nagka-card po ako, tinitingnan ko lagi kung ano yung subconscious mo. Although sabihin natin, "Ma'am, magpapatarot po ako, ma'am, magpapatingin po ako ng ganito." Pero actually sa card lumalabas dito yung focus mo is nasa asawa mo. And then you will tell me, "No, ma'am, naka-move on na po ako." No, actually it's not. Kahit sabihin mo sa akin naka-move on ka na, yung card mo is also pointing out doon sa mga nakaraan, doon sa ex mo. Kasi ang conscious mind natin kasi, you know, when we are in pain, no, at the time po na para na-shock ka talaga, you are in pain and you're still denying that. You deny, isa pa yung pag dini-deny po natin, and, actually, parang nakalimot ka kasi nawala yung sakit, eh. Nawala yung sakit, nawala yung ano. No, actually, ang sakit tinatabunan mo lang. Tinatabunan mo lang po ng trabaho, ng focus mo sa mga bata. But the pain is still there. And then, consciously talaga mo makakalimot ka. But yung subconscious mo, hindi. No? Kaya po nagkakaroon tayo ng problema because of this. No? Yung mga trauma natin, no? Yung pain po natin, dapat hindi mo siya tatakpan. And, well, alam ko naman na hindi yung kasi mostly sa atin hindi tayo pumupunta ng therapist, diba? Hindi tayo pumupunta hindi tayo pumupunta ng psychology, no, kasi alam natin mahal, and bukod doon talaga pong mga ayaw natin pumunta ng psychologist kasi hindi naman tayo baliw.
But actually, that's not the case at all. Na parang, kumbaga sa akin, marami sa atin talaga ang nagkakaroon po ng problema po sa ating katawan because of that. Dahil po sa trauma po na inabot po natin na hindi mo siya na ano ba, di ka po nakaka-recover. And you thought na nakalimot ka na kasi may pamilya ka na. May pamilya ka na po. May bago ka na. Siya naman, ito namang asawa mo, may pamilya na. But you know the spirit, you know the mind, the subconscious mind is still there. And eto po ang dahilan kung bakit naggalit-silit si tayo. No. And alam ko naman guys na hindi ninyo ito masyadong pakikinggan. Inaano ko sa inyo as much as possible po kasi kinakalkal ko talaga yung kung ano nangyari sa iyo, and this is it, no. So sa inyo Libra, no, and I wish I have time all of you, no, na maka one-on-one ako sa inyo. But hindi kasi sa lahat ng pagkakataon libre ako. Kahit sabihin ko nga, guys, mag-live po ako mamaya. Hindi po kasi may biglaan dumating, may biglaan akong puntahan, and wala ako, I will always say na consistent po dapat, kaso lang ang oras ko hindi akin, ang time ko hindi sa akin, okay? And yung pangako ko kasi is I belong to no one. So hindi ako maka-ano sa inyo kung available ako, andito po ako, no. Okay, in the past mo, yes, in the past, pwedeng sabihin ko kako Libra na ang past mo actually, may mga kaluluwa ka po, no, na kaya kung minsan hindi ka nakakatulog, no. Hindi ka nakakatulog, and may nakita din po ako dito na parang in the past, no, may nakita ako na kaluluwa po, or sabihin po natin na ngayon po ipatay na po siya, nasa likod ho ninyo, no, nasa likod po ng inyong spinal column. Ito kasi is mag-symbolize po siya ng ating kundalini. Okay, this is blue actually and red po sa ating likod. Mag-represent po ito sa atin na tinatawag po natin na kundalini. Or sabihin po natin na ang ating chakra, ang ating lakas, patay na ho siya. No, and hindi siya patay ngayon, hirap na siya. Sabihin ko kako is hindi na siya active, no. So kaya ka po nagkakaroon po ng problema po sa dugo, problema po dito kasi nga po nangyari sa iyo in the past is like dahil po dito sa galit mo, no, nawalan ho ikaw ng balanse, nawalan ho ikaw ng, although sabihin po natin na okay ka physically, no, hindi mo masyado siya napapansin, pero paunti-unti po ang spinal column mo sa likod is talaga po siyang nangangalay po siya, no, sumasakit na po siya, pinapatay po siya paunti-unti, yung source po ng lakas mo is pinapatay po siya. And ito po bakit, no, dahil po dito actually yung ikinagagalitan mo na asawa mo, o sabihin po natin in the past, actually ang lakas din kasi niya, no, spiritually hindi mo lang talaga siya kilala, kaya niya nagagawa to sa iyo, and kaya hanggang ngayon hindi ka makaka-recover sa kanya subconsciously kasi po meron siyang ginagawa sa iyo noon, hindi mo lang alam. And in the past actually pinatay po niya yun para hindi ka po niya masusundan, although nagagalit ka sa kanya, you're thinking na move on na lang, pero actually dahil may ginawa niya siya sa'yo, parang wala ka ng lakas na loob, parang bang nanghihina ka na po na kumprontahin siya. And ito po ang nangyayari sa in the past. So pwedeng sabihin po natin na ang pag nagagalaw ka po ngayon, masakit na ho likod nyo, and lower back, spinal column, masakit ho siya, pero actually wala kang makita ko lang na ang uric acid mo is nasa dugo. Pwede kasi ang uric acid, di ba, UTI lang, na parang masakit lang po ang kidney niyo. So sabihin po natin na may ka po diyan, may gallstone kayo, may kayo, so yung acid or acidico kayo. Pero yung acid mo is nasa dugo, nasa lakas mo. Kasi po pinatay po yan in the past, no. So ngayon kung titingnan ko dito, so actually siya, pwede pa siyang buhayin ulit, no. Kaya po pag nabuhay itong nasa likod mo, mabubuhay ulit po yung lakas mo. And kumbaga sa Bisaya, maulian ang imong dugo. Di po ikaw sa hindi sa lahat ng pagkakataon magiging diabetic ka. Gagaling ka ho kapag nabuhay po itong nasa likod mo. Yung kung sinabi ko ito sa yung the balance or yung lakas mo actually, iba-ibang kulay po actually, blue and red po na nasa likod natin, which is actually our chakra is patay na siya, or kailangan po siyang buhayin mo siya ulit, and mabubuhay po ito ulit.
And in the past, no, pwedeng sabihin po natin, yes, ito kasing ano, itong sinabi ko sa iyo, 'di ba, may matandang, may asawa mo. Halimbawa po, naka-move on ka na. Okay, halimbawa po, naka-move on ka na, pero may ginawa siya sa'yo. Ang gumawa din kasi nito, nanay niya. Nanay niya, ha, or sabihin po natin na sa mga matandang babae. Kaya sinabi ko ba nga sa yung kung halimbawa asawa mo siya, sino man ang taong 'to is medyo malakas din siya. Kasi bakit? Meron ho siyang kalahi po ng mga babaylan, kinuha niya ito, and then binalik sa iyo, hirap na. Kumbaga sa akin, may palo ho siya sa likod, may palo din po siya sa likod. Kaya ang sakit ng likod mo, matagal na po yan. And hindi lang po siya ngayon, no? So, okay, this is your past. Tingnan po natin kasi baka ho ma-off po ako, no? And, tingnan natin in the future. Okay, so in the future guys, no, Libra, sa ngayon, magkakaroon kayo ng problema sa kidney, so nahihirapan na mo kayong ano, marami kang ano guys, marami kang tama. Although sasabihin ko sa iyo, Libra, ngayon po alisin ko sila lahat, no, and kunin ko itong nasa likod mo, which is magbibigay sa iyo ng problema, alisin ko siya, pero dapat ho talaga magpapagamot po kayo. Person po sa isang manggagamot, o sabihin po natin tumawag ho kayo sa akin. Kung sakali pong hindi, pakinggan niyo po yung sinasabi ko. And in the future ho, meron kayo makukuha po na lote, which is also very good, and maraming mapupunta ito sa'yo. Marami kasing nagagalit sa'yo guys, kasi malakas ka, madiskarte sa buhay, no? Although sabihin natin ha, etong asawa mo to, merong magagalit sa iyo na iniwan mo na, ano? Kasi itong asawa na to, lagi pa rin ikaw naiisip. And iiwan mo to, although may nagagalit din na iba, no? Marami siyang sangkop, pero usually itong pinakasentro ng card mo is itong asawa mo. Alright, now iiwan mo siya, so may parang may makukuha ka po na pera, inheritance na tinatrabahuan mo mula sa ibang bansa. Pwede din sabihin po natin na lote, lupa, na mapupunta sa'yo, na makukuha mo to. And may hahadlang siya, no? May hahadlang dito, na makikita ko dito, may hahadlang dito. Pwedeng itong iniwan na asawa mo or kapatid po siya, pero more on magkakapamilya po kayong lahat. So, magkakaroon ka ng problema sa dugo right now. So, Libra, kung sakali po nandito ka sa akin, no? Pwede kang kumuha nito guys, no? Pwede kang kumuha nito. Actually, dala nito lahat, pampabuhay po ng new cells, no? And sa problema sa dugo, yung diabetic mo or kung mataas talaga sugar mo, maganda po siya. Wala akong maibigay sa iyo na iba, kasi hindi rin yung alam ko ano. Etong dosage na to is good for 3 days, no? And this is 150. 3 days lang po to, no? And pwede mo siyang paabuti ng 5. So, depende po siya sa kaso. Kasi in the future, guys, magkakaroon ka ng problema po sa kidney. So, sa ngayon po, nararamdaman mo na po yan. Just in case po na hindi kayo makahanap sa akin, hanap po kayo ng maghanap po kayo ng tinatawag po natin na pwede po ang sinampalukan or sampalok-sampalukan, pwede po yun. Kasi sa kidney po yun. Pwede din po yung sibukaw, dito, pero sa akin kasi sa ngayon, okay pa naman po ang nyo, okay pa naman po ang pulang dugo nyo. Ang wino-worry ko lang po talaga sa inyo is yung dugo niyo sa inyo, yung sugar niyo ba. So, kung hindi ito maagapan sa ngayon, magkakaroon ka na po ng problema ng kidney po in the future. Pero so far, I think magbabago po yun, kasi alam ko ho na kukunta kayo sa akin or pagsikapan po, mapagaling po yung sugar niya. Alright guys, thank you very much. Sa lahat po na nandito po ngayon, maraming salamat po sa inyo. And thank you. See you again next time po. Bye.